Praise the Lord, brother. Benji Durian. Itaas po ang ating makamay, minamahal. Tayo po ay magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kailangan mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoong Isus. Sa pangadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, sa oras to sa aking pagdadala ng balang mensahe. Ikaw malapin magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. At ipaunawa mo sa kanilang ibanghilyo ng kaligtasan. At yung dakilang pangalan, aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglagan lumaya sa aming kalitan in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak, ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, dakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Rumble Evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings to our beloved Rumble Assistant Pastor Linus Almeida. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, baguhan, mga datihan, to our beloved visitors, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin ang ating po mga Biblia, minamahal. At basahin po natin ang nakasulat dito po sa Proverbs chapter 29, verse 25. Proverbio kapitulo 29, sa versikulo 25. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 29, ang talata po ay 25. Ganito po nasusulat. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. It is dangerous to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe. So, dito po minamahal sa ating pong nabasa, ay delikado pag ang ating pong isip palagi, ang ating concern palagi, minamahal, ano yung sasabihin ng ibang tao sa atin. Amen. Parang takot ka, takot tayo, baka anong sabihin ng ibang tao? Di ba? So, mas inuna natin kung anong sabihin ng tao. So, mas natatakot tayo dun. No? So, yung iba sa atin ayaw magpakilalang Kristiyano dahil baka usigin. Ayaw tumayo sa panampalataya, baka i-bash. Di ba? Talagang takot sila na ma-dislike. Gusto nila like palagi yung mga tao. So it is dangerous, sabi dito, minamahal, to be concerned with what others think of you. But if you trust the Lord, you are safe.
Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, safe ka. Amen. Kahit ang mga tao ay ayaw sa iyo, no? Kahit ibas ka pa, basta ikaw ay kinalulugdan ng mahal na Panginoon. So ano bang mas maganda? Anong mas maganda, minamahal? Ha? Mabasa din po natin yan sa Galatians chapter 1 verse 16. Chapter 1 verse 16 ng Galatians. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kabanatay 1, ang talata po ay 16, ganito po nasusulat. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. 110 ba? 110? Sa 1:10. Dito sa Galatia 1:G, sasabi rito. Sapagkat ako bagay nahihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako'y bagay nagsisikap, magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Malinaw po, minamahal. I am not trying to be a people pleaser. No. I am trying to please God. If I were still trying to please people, I would not be Christ's servant. Hindi ka pala magiging alagad ni Kristo pag ang sentro ng iyong paglilingkod, anong sasabihin ng tao sa akin? Di ba? Oh. So, anong sabihin ng tao? Baka sabihin ng tao, hindi ako masunurin sa tao. Masunurin ka nga sa tao. Hindi ka naman masunurin sa Diyos. Amen. Oh. Talagang wala kang nilalabag na protocols. Talagang sunod ka sa protocols. Pero sa batas ng Diyos, wala kang sinunod. Everybody say, praise the Lord. Di paano ngayon? Ha? Paano ngayon? Magugulat ka na lang kahit sumusunod ka sa protocols, nahahawaan ka pa rin ng sakit. Wala ka pa rin proteksyon. So, sino bang magpoprotect sa atin? Di bang mahal na Panginoon? Amen? Everybody say, praise the Lord. Mayroon bang mas magaling sa Diyos? Kahit ano bang pagyayabang ng mga scientist sa panahon ngayon, minamahal. Wala pa rin sila sa kalingkingan. Ha? Sa kapanahunan na wala pang scientist. Wala pa sila sa kalingkingan sa panahonan na wala pang doktor. Wala sila sa kalingkingan sa kapanahonan na wala pang mga medisina. Haba ng buhay nila. Umaabot sila ng 800, 900 years old. Habang tumataas ang kaalaman ng tao, nasa Book of Daniel po yan, habang tumataas ang kaalaman ng tao, ang tao ay lumalayo sa Diyos, ang tao ay sumasama, at ang buhay naman ay umiiksi. Di ba? Kailan ba naumpisa na pumasok ang kamatayan? Nung nagkaroon ng desire ang tao na malalaman ang tama at mali. Sino nag-introduce? Si Satanas. Kasi ang alam lang ng tao nung panahon na yon, may namahal, nung hindi pa sila sumunod kay Satanas, tama lang. Kasi ang Malapinon hindi naman nagtuturo sa kanila ng mali. Ang tinuturo lang ng Malapinon ang tama. Amen. So sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. So, Satan is a liar. Siya po ay sinungaling.
Sabi, hindi kayo mamatay. Maging matalino kayo katulad sa Diyos. Malalaman ninyo ang tama at mali. Ayun. Dahil doon sa sinabi ni Lucifer, ni Satanas, sa tao, nagkaroon ng interes ang tao. Hindi mamatay. Malalaman ang tama at mali. Ano kaya yun? Ang alam lang nila yung pagsunod sa mahal na Panginoon. Yun lang. Ang alam nila na hindi sila mamamatay. Pero, kung susuway sila, ay doon na. Papasok ang kamatayan. Pero nandito si Lucifer, si Satanas na nag-anyong serpente, nag-anyong ahas, di ba? Yan din yung logo ng World Health Organization, di ba? Ahas. O hindi kayo mamatay, magpabakuna kayo para safe kayo, may booster pa. O anong sabi ng ating mahal na Pangulo? Huwag na kayong magpa-booster. Tama na yung 2 turok, delikado. It is bad, 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 bad. Sabi niya. Sino nag-advise sa kanya? Mga doktor. Paano yung naka-booster na? Pag manghina ang naisip naman, booster uli. Wala na addicted na sila Nasa isip na nila yun. Na once na maturukan yung katawan nila, yun na talaga ang buhay nila. Ibig sabihin, yung unang turok, hindi effective. Kailangan ka pa ng pangalawa. Failure. Yung pangalawa, sabi nila, okay. Pero mayroon pa rin. O so may booster. Naka-booster. Nanghina pa rin. So another booster. Wala na. Pero kung ikumpara mo, vaccinated saka unvaccinated, mas malakas pa yung walang mga bakuna. Amen. Di ba dumaan tayo sa gamot? Nabuhay tayo sa gamot. Karamihan sa atin, araw-araw may maintenance na gamot. Di ba? Amen? Nung nakilala natin ng Jesus Miracle Crusade, nahinto ang pag-inom ng gamot. Dahil hindi dahil binawalan kayo, kundi pinagaling na kayo. O, di ba? At saka babalik tayo doon. Babalik tayo sa dati. Nagbibilang na tayo ng taon. Ako, 1991. 1991, huminto ako sa pag-inom ng gamot. O, ilang taon na ngayon? 30 years. 30 years. Hindi na ako uminom ng gamot. 30 years. Dati, mayroon akong sinutab. Kasi pag umatake ng sinusitis ko, wala na akong magagawa. Hindi na ako makakapasok sa school. Parang nabibiyak yung aking ulo, yung noo. Mayroon akong ulcer. Bigla akong nahihimatay. Pag umatake yung acute ulcer ko, bigla akong pinapawisan ng malamig. Pagpapawisan ka na ng malamig, para umiikot ng mundo. May himatay ka na. So, anong pang-maintenance ko doon? Maalax. Yung parang liquid siya na ang lasa niya ay parang mentol. Parang toothpaste. Parang ganoon ang lasa niya. Liquid siya na hindi naman siya masyado parang sticky siya. Tapos pag inom mo ng gano'n, parang luluwag yung pakiramdam mo kasi may acute ulcer na ako Dumudumi na ako ng dugo, yung itim na dugo. At mayroon ako pterygium. Yun naman, ay mo naman ang maintenance noon. Every time na pupula yung mata ko, pinapatuluan ko ng eye mo, ang liit-liit lang noon, ang mahal pa. Imagine, since na-baptize ako,
April 23, kasi nag-start ng crusade sa Baguio, 21. After 3 days, nagpabutismo ako eh. Pangatlong araw, nagpabutismo ako. So, 23 yun. April 23, 1991. Mula noon, hanggang ngayon, lahat ng maintenance ko ng gamot, wala na yon. Pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. 30 years, tapos dumating ito sa pandemic, tapos bigla akong matakot at magpabakuna ako. Di ba insulto sa Diyos yan? Amen? 2 years na. 2 years na. Nakakaawa ngayong mga nagpapabakuna dahil konting bagay, hinihingal sila, nanghihina sila. Sila yung nagko-confess sa akin. Nagpapa-counsel sa akin. Sabi ko, mag-ayuno na lang kayo. Fasting kayo. Para ma-detox yan, para maalis sa katawan nyo yan. Dahil walang ibang proteksyon, yung natural na binigay ng Diyos sa katawan natin, nung baby pa tayo, di ba? Paglabas, kung wala kang antibody sa katawan mo, kung walang kapangyarihan ng Diyos na binigay ng bawat batang isinilang, hindi magsusurvive yan. Amen. So sa daming sakit na naranasan natin, nag-survive tayo. Ibig sabihin, every time na nagkakasakit tayo, lumaban yung tinatawag na immune system ng katawan ng tao. So kung mahaba na ang buhay mo, imagine for how many years ka na sa mundo, ilang pakikilaban na yung naramdaman mo. Every time na may sakit ka, din na-overcome mo yon, lalong lumakas yung katawan mo. Talagang para kang taong grasa. Yung taong grasa, kahit anong sakit, hindi na matatablan yan dahil yung katawan niya talagang babad na. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, di ba? Yung mga tao na ulan-init, dyan, lumalabas, yung ating mga kababayan na mga farmers, nag-aararo, nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mais, ang init-init ng panahon, biglang babagsak yung ulan, nandoon pa rin, hindi pa rin tumatakbo dahil gustong matapos yung pagtatanim, maya-maya biglang iinit uli. Oo. Kung hindi talaga malakas ang katawan mo, patay ka dyan. Pero talagang nababad babad. Pero yung mga taong hindi sanay sa aircon, hindi naiinitan, paglabas sa bahay, naka-aircon pa rin, sasakyan. Subukan mo ngayong pupuntahin sa field, magtanim ng palay. Wala pang 1 oras, magkasakit na yan. Amen. Hindi sanay yung kanilang katawan. So tayo, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Mula tayo na save dito, talagang we are covered by the power of God. Covered tayo, nakapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At natuwa ko yung interview ng isang presidential ball. Kasi ngayon sa Manila talagang stricto sila. No ride, no vaccine card, no ride. Tapos mandatory. Halos. Kasi hindi ka na halos makalabas sa bahay. Wala namang mandatory, pero yung batas, parang ganun na rin. Tinanong siya, kung ikaw maging presidente, i-mandatory mo ba ang vaccine? Pagbakuna. Sabi niya, hindi. Kasi hindi mo mapilit ang tao. Parang katulad lang din yan sa magpa-hospital sila, dahil kasakit sila. Tapos sabihin ng doktor, 1 linggo ka pa dito. Tapos sabihin ng pasyente, ayoko na, labas na ako. Labas na ako. Mapilit po ba yun? Sasabihin ng pasyente, peperma ako. Kung hindi niyo ako, kahit anong mangyari sa atin, basta labas na ako. So wala silang karapatan, pilitin na manatili ka sa loob. Amen. Lalo na kung 1 milyon ang babayaran mo. At nakita nilang makabayad ka pa. So, maliban nilang kung lahat yung resita sa'yo, lahat hindi mo na mabili, hindi na sila mag-aksaya, sasabihin na, labas na yan. Kasi pati resita, hindi na bibili. Bili ka ng dextrose, walang pambili. Bili ka ng gamot, walang pambili.
Oh, ano kumusta yung sabi kong dextrose, bumili na ba? Wala pa, Dok. Bakit? Naghanap pa ng pambili. O ito na lang, bili ng gamot. Nabili na ba? Wala pa, Dok. Bakit? Naghanap ng pambili. Naku, delikado. Pambili ng gamot, walang pambili. Paano kayang bill nito sa ospital? O, di ba? Mayroon ka bang PhilHealth? Wala po, Dok. Kahit mga loved ones nyo, wala bang PhilHealth? Wala po, Dok. Palabasin na yan. Palabasin ka na talaga. Pero kung sabihin mo, saan ka ba gustong, dito ka ba sa public? Gusto ko private, Dok. Ako lang mag-isa. Mahal. Tag 20 mil ang araw. Kahit pa 40 mil, Dok, kaya ko, Dok. Diba? May kapatid ako sa Amerika, may kapatid ako sa ibang bansa. Bahala daw sila sa buhay ko. Basta, talaga naman minamahal. Mahal na mahal ka, maraming bibisita sa'yo. Pero bawat bibisita, may bayad yun. Amen. Pero kung wala kang pambayad, nandiyan ka lang sa daanan, hallway. Pagdadaan yung dok-dok, hindi ka papansinin. Hindi ka papansinin. So, mabuting pangmahal ng Panginoon. Hindi ka tatanggihan. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sigurado ka talagang gagaling. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minamahal. So, tama yung sinabi ng Bible, I am not trying to be people pleaser. Bakit? Kuminsan kasi, napipilitan tayo dahil nagagalit na yung mga labas natin. Ayaw kong magalit ang labas ko. Ayaw kong magalit ang mama ko. Ayaw kong magalit ang... Di ba? So, people pleaser. Sabi dito, there is nothing wrong with our desire to be accepted, appreciated, and approved by other people. In fact, without the affirmation of others, we never fully blossom into our full potential. Our growth is stunted. We can only become what God created us to be with the help of others. So nangangailangan tayo ng ibang tao. Sabi nga nila, no man is an island. Amen. Amen. So, but as with all the healthy and good desires God puts in our hearts, the desire for approval can be misused, abused, and confused. It can become an obsession that dominates our life and a fear that destroys our soul. Destroys our soul. Kasi takot ka na eh. Di ka dadalo dahil ayaw ng loved ones mo. So, ano mangyari doon? Ano tawag nun? Nakasalalay yung kaluluwa. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Nakasalala yung kaluluwa natin. Huwag kang dumalo. Ikaw naman ay sumunod dahil ayaw mong masira yung relationship mo sa tao. Paano ngayon? Sabi nga dito, like a flesh-eating bacteria, the disease to please can consume all our time, energy, and happiness. So, unti-unting kinakain ng bakterya. Yung flesh, ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos. Pag tao ang sinusunod natin, unting-unting kinakain ng demonyo yung ating atensyon. Natakot na tayo. Everybody say, praise the Lord. So, maganda yung sagot ng presidential na yun. At sabi niya, paano yung no ride, no vaccine card? Anong gagawin mo kung ikaw ang mapiling presidente? Anong gawin mo sa no vaccine card, no ride? Sabi niya,
Unfair naman yan sa mga unvaccinated. So, sabi niya, kung mas maganda siguro, isiparate na lang natin. Mayroong bus na for vaccinated, mayroon namang bus for unvaccinated. May train for vaccinated, may train for unvaccinated. Pwede din yun. Amen. Para tayo mga unvaccinated, hindi tayo mahawaan sa kanila. Tayo pa ang pinagbintangan eh. Sila naman yung nagkakasakit. Dahil sila yung na-injectionan, may bakterya na sila, may virus na sila. Tayo wala pa eh. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Oh. Sila ngayong nag-ubo-ubo dyan eh. Sila yung nanghihina. Oh. Kung tutuusin, sila yung nakakatakot, hindi tayo. Amen. Maliban na lang yung mga unvaccinated na mga hindi natin member. Kasi we are not sure. Kasi karamihan naman dyan sa mga unvaccinated hindi natin member, yan, nagiinuman, nagsusugal, hindi talaga sila protected. Magnet sila ng virus. Magnet. Kasi Satan yung nag-spread ng virus eh. Yung mga virus, mga demons yan. So yung mga demons, lalapit yan sa mga tao na makasalanan. Amen. Sila yun. Bakit araw-araw mayroong record na positive? Hindi naman tayo nagpapahospital. Sino yun? Sila yun. Na hindi naglilingkod sa malapay noon. Konting kirot, konting ubo, konting hilagnat, takbo sa hospital. Pagdating doon, positive. Tayo. Fasting. Luhod, puri sa mahal na Panginoon. Ating pinaka-hospital, dumalo sa gawain 3 times a week. Ano nangyari sa atin? We are healthy. We are strong. Hindi na tayo nagmi-maintain ng gamot. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may nang mahal. Everybody say, praise the Lord. So, napakapalad natin, no? Na nasumpungan natin yung gawain ito. Yung mga Muslim nga, minimal, ayaw din nila. Sabi nga natin mahal na Pangulo, hindi natin sila masisi. Because it is their faith. Pananampalataya nila yun. So sa Mindanao, mostly, ang hindi nagpabakuna, mga beloved Muslim brothers natin. Kasi mga prayerful din yan sila eh. Imaginin mo naman yung 5 times a day. 5 times a day, nanalangin sila. Alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi. Ilan na yon? 5. Kung hindi ka dedicated, magawa mo ba yun? Na pagka alas 6, mag-pray ka? Naobserbahan namin yan sa kampo ng Abu Sayyaf. Pero iilan lang. Kasi kailangan pa nila maghugas ng kamay, maghugas ng paa. Kumbaga ayaw nilang manalangin na marumi sila. Kumbaga physically clean and ganon. Ang kanilang paniwala, sila lang talagang nasa katotohanan. So, lahat wala. So, ang paniwala na sila lang yung matapang. Lahat duwag. Nakita nilang Jesus Miracles, hindi natatakot sa kanila. Sabi nila, mayroon palang mas matapang pa sa amin. Matapang lang kami dahil may armas, pero itong mga tao to walang armas, matapang. Yung binumba na daw na. Suko na siya. Huminto na sila sa Allahu Akbar. Sabi nila mga aleluya, manalangin na kayo, mamatay na tayo lahat. So pinabayaan ang mga aleluya. Yun na nga, nakita nila. Walang nalagas na buhay. Nung ang mahal na pastor ay nandoon pa,
kasama nila. Pero after no, wala nang malapastor, ayun na, sunod-sunod na silang nangamatay. So, nakita nila, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ang tunay na mananampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Tinanong pa ng mga commander si malapastor kayo, naniniwala ba kayo sa Diyos? Sabi ng pastor, opo. Ilan ang Diyos nyo? Isa lang. Sabi ng mga commander, pareho lang. Isa rin ang Diyos namin. Ang Diyos nyo, ano? Sabi ng pastor, Espiritu. Hindi nakikita. Siyang lumalang ng langit at lupa. Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham. Nagbulong-bulungan yung mga Abu Sayyaf. Pareho pala ang Diyos natin. Pareho pala. Yung pala na matatapang sila. Pero ang wala sa kanila, yung pag-ibig. Hindi nila alam yung pag-ibig. Pag hindi nila kasama sa reliyon, papatayin ka talaga. Pag hindi ka makabayad, pag nakidnap ka. Pero sa atin, may pag-ibig. Dahil, yan ang itinuro sa atin ng ating mahal na Panginoon. Love your enemy. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may na mahal. Love your enemy. Pag hindi mag-manifest sa'yo yan, hindi ka patunay na Kristiyano. Amen? Kristiyano ka na pero hindi pa talaga pure. No? Kailangan pang dumaan sa, kung sa ginto pa, dumaan pa sa refinery. Kailangan pang sunugin. Kailangan pang dumaan ng katakot-takot ng mga problema para magiging tunay na Kristiyano. So yung problema, yun yung pagre-refine. Doon ka refine kung totoong Kristiyano ka ba. No? Hindi po totoong Kristiyano yung nagtago lang sa kwarto, walang kasalamuha. Talagang hindi mo mapatunayan totoong Kristiyano ka dahil wala kang nakasalamuha . Nagtago ka lang doon. Dito, perfect na talaga ako dito dahil nagtago lang ako sa kwarto, nagbasa lang ako ng Biblia, nagpuril ako, wala. Hindi mo mapatunayan na binago ka na nga. Doon mo mapatunayan kung doon ka na sa crowd, sa trabaho mo, sa paaralan. Basta maraming tao na hindi ka patiran. At iba't ibang ugali. Mga negative na mga ugali. Mayroong lumaban sa'yo, mayroong nanginira sa'yo, wala ka namang ginawa sa kanila, and still, mahal mo pa rin sila. Talagang binago ka na nga ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi pa dito sa Romans 15:1, dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 15, ang talata po ay 1. Ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, mga minamahal, tayo ngang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, kailangan nating bigyan huwag tayo magbigay lugod sa ating sarili. Don't compare yourself to others. Masabihin mo, malakas ang panampalataya ko sa Kanya, mahina ang panampalataya niya. Huwag kang ganyan. Amen. Pag-pray mo sila. Pag-pray mo. Napakalinaw po yung sinabi ng Bible. Amen. Sa 14:7 ng Roma pa rin. Dito sa 14:7 ng Romans, sabi dito, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pakiulit mo nga, G. Dito sa Roma 14:7, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili,
at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mahal. Sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili at hindi namamatay sa kanyang sarili. Oh, malinaw. So hindi po tayo nabubuhay sa ating sarili. At hindi po tayo namamatay sa ating sarili. Ano naman ang sinabi sa Proverbs 25, 20, nabasa na ba natin yan? 25, 27? Dito sa mga kawikaan, ang kabanata ay 25, ang talata po ay 27. Ganito pong nasusulat. Ang sabi po rito, 25, 27 na kawikaan. Ganito po nasusulat. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Gayon ang paghanap ng tao sa kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. Amen. It is not good to eat more honey. Hindi daw maganda na kumain ng maraming pulot. Honey yun. Ano yun? Pag ikaw ay naghahanap ng kaluwalhatian, pakiulit mo nga sa English. It is not good to eat much honey. So for men to search their own glory is not glory. Amen. Pag naghanap ka ng glory, it's not glory. So parang pulot din yan, yung honey. Pag masobrahan, masama sa katawan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, naghahanap ka ng kasikatan, hindi maganda yan. Amen. No? So, aywan ko lang kung anong mangyari doon sa mga, yung nagpa-picture, di ba? Proud na proud siya. I'm vaccinated. Booster, pangatlo na, no? Oh. They are proud. Proud sila. Tapos ang tingin nila sa mga unvaccinated, mga nagdadala ng virus. Tingnan mo yun. So tuwang-tuwa sila na sila lang nakasakay sa train, sa mga buses. Sila nakakapasok sa mall, sa mga bangko. Tapos pag magkahawa-hawaan sila doon sa loob, ang mga unvaccinated ang sisihin. Hindi naman lang kasama. Amen. Sabi nga natin, mahal ang Pangulo, nagtataka siya. Sabi nga, nagtataka ako. Maraming mga nahawaan ng Omicron, ng COVID, na variant na yan, mga fully vaccinated, hindi naman lumalabas sa bahay. Bakit nagkasakit sila? Airborne ba yan? Airborne ba? Oh. Then, and the following statement ng ating mahal na Pangulo, hindi maganda na sumobra sa dalawa. Huwag na kayong magpa-booster. Paano yung iba, 4 na? Naalala ko tuloy yung taga-Bohol. Hindi ko lang mentionin, minamahal. Related lang. Kumbaga kadugo ko lang yon. Sa barangay kasi, mayroon talagang kung may mga gamot na dumarating dyan, lalo na kung ikaw ay may posisyon sa barangay, dyan sa'yo babagsak yung gamot. Amen. Kung ikaw yung binigyan ng authority to receive yung mga gamot. Nauso kasi yung maraming bata na, kahit matanda, nagkaroon ng bulati. Alam mo bulati? Pag ikaw dumudumi, tapos may sumasabay na gumagalaw-galaw. Di ba? May mga bata pa nga na gano'n, naglalaro. Mga bata kasi noong unang panahon, walang mga short pant. Habang naglaro-laro, may lumabas sa puwitan, gumagano. Tapos, binunot naman ng kaibigan niya, haba-haba. Yung mga bulati, uso yan doon eh. So, may gamot ang gobyerno, panahon pa ni Marcos yun, may gamot ang gobyerno na binigay. Yung naka-receive, bago niya dinistribute sa mga bahay-bahay para inumin ng mga tao, uminom siya marami.
Siguro sabi niya, unahin muna ako para bago ko ibigay. Mayroon siya ng marami. Umirik yung mata niya. Muntik siya mamatay. Imaginin mo yung pangpatay ng bulati, dinami mo. Hindi lang bulati mamatay, pati ikaw. Everybody say, praise the Lord. Siyempre, overdose siya. Talagang mula noon, parang ayaw na niyang tumanggap ng gamot eh. Sa iba na niya pinatanggap. Dahil siguro, ang nasa isip niya, bago ko ibigay, ako muna. Di ba? Amen? Kumbaga, sabi sa Bisaya pa, sabi ni Duterte, dinaw, yung ibang termino ng Tagalog doon, J. Alam mo yung dinaw, J? Para bang nag-slice ka ng cake, ito sa akin, ito sa atin, ito sa amin. May tumawa doon Cake. Sabihin na lang natin, ano bang mas masarap na in-slice din? Pizza. Okay. Itong isang slice sa akin. Ito naman sa amin. Ito naman sa atin. Ibig sabihin, sa lahat, mayroon ka. Amen. Yung sa'yo. Share mo naman sa iba. So sabi niya, huwag kang magdinaw, sabi ni Duterte. Huwag kang magswapang. O dinaw, huwag kang maghakog-hakog. Bisaya pa rin yun, G. Ano maghakog, G? Swapang. So, akala kasi nila, makakabuti. Ayun na. Dahil di can afford. Yung mga tao, nagkaroon pa ng self-medication. Hindi na sila nagpakonsulta sa doktor. Basta kung ano yung advertisement sa TV, ayun, bili na sila. May pambili sila, inom sila. Ayun, nangadisgrasya sila. Mas maganda, minamahal sa mahal na Panginoon, walang disgrasya. Amen. Hindi ka ma-overdose. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. 1 Thessalonians 2:4 at ipong basahin. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang kabanatay 2, ang kabanatay 4. Ganito pong nasusulat. Ikalawang Thessalonica 2:4. Sabi po, Unang Thessalonica. 1 Thessalonians. ganito po nasusulat. Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok sa aming mga puso. Amen. Everybody say, praise the Lord. So tayo po, minimal, ay hindi po tayo nagsasalita ng salita ng Diyos para magbigay lugod sa mga tao. Amen? So, masakit ang katotohanan. Parang gamot din yan. Mapait. Pero, ito ay gamot sa ating kaluluwa. Amen. So, dangerous talaga pag gusto mong purihin ka sa tao, takot kang kontrahin, no? People pleasing prevents my faith from growing. Di ba? Hindi din lalago ang panampalataya mo. Paano lalago? Hindi ka nadadalo dahil natakot ka. Prevents your faith from growing. The fear of disapproval keeps you from taking risk in faith. Without risk-taking, your faith cannot be stretched and developed. So many people never even take the first step to faith in Christ because they fear their friends or family will disapprove or look down on them.
That is a fatal mistake. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, fatal mistake. Oh, hindi ka talaga mag-grow dahil takot kang ma-disapprove. John 5:44. 5:44 ng John. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang kabanatay 5, ang talatay 44. ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, paanong kayo'y makapananampalataya ngayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kalwalatian at hindi niyo pinaghahanap ang kalwalatian ng gagaling sa tanging Diyos. Amen. Pakiulit nga. Paano kayong nakapananampalataya? Kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kalwalatian at hindi nyo pinaghahanap ang kalwalatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Amen. You try to get praise from each other, but you do not try to get the praise that comes from the only God. So how can you believe? How can you believe? Na inulan nyo to get praise from each other, but you do not try to get the praise that comes from the only God. So paano kayo manampalataya? Oh, talagang, hindi talaga mag-grow. Amen. Pero dito sa atin minimal, kahit bulldozer pa yung nakaharap o nakaabang doon sa pintuan ng bahay natin. Basta panahon ng gawain, walang makakahadlang. Amen. Kahit pandemic pa minamahal, talagang hindi po nahinto ang ating banal na gawain. Yan ang tatak ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, people-pleasing causes hypocrisy. Hypocrisy. No? So, if you fall into the trap of people-pleasing, you hide your true self, afraid that you will be rejected. You will compromise your convictions in order to be socially acceptable and politically correct. Jesus was referring to this kind of hypocrisy when he told the Pharisees, "You are always making yourselves look good, but God sees what is in your heart." So the things that most people think are important are worthless as far as God is concerned. So kung yung iniisip mong importante, Luke 16:15, ito pala ay worthless sa mahal na Panginoon. Huling talata po yan. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang kabanatay 16, ang talatay 15, ang sabi po rito. At sinabi niya sa kanila, kayong nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Yung mga dinagdakilan ng tao ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. So karamihan po yan, minamahal ng mga pastor, pinupuri sila ng mga tao, yung pala kasuklam-suklam sila sa harapan ng Diyos. At yung mahal na pastor, inuusig. Oh. Pumasok na ka sa kampo ng Abu Sayyaf, mga pastor pa yung umuusig sa kanya. Pinagtatawanan. Para daw mga siraulo, nagpupuri, ang haba-haba, nakataas ng kamay. Tapos, umiiyak. Sabi nga ng ating kapatiran dito, yan yung first impression niya. Ano ba itong mga tao dito? Baliw. Kanina masaya, ngayon umiiyak. Di ba? So, hindi lang siya ang nakaramdam noon.
Ang buong mundo na nakapanood sa banal na gawain ito, minamahal, talagang inuusig tayo. Hindi tayo pinupuri ng tao. Pero sabi ng Bible, yung mga pinupuri, pinupuntahan ng milyon-milyon, hindi naman nagbagong buhay nila. Sila dahil hindi nalugod ang malapit sila, kasuklam-suklam sila sa harapan ng Diyos. Nag-compromise sila eh. Dito, hindi magtatagal talaga. Kahit panahon ng eleksyon, mayroong pupunta dito. Hindi magtatagal. Sabi nung mga politiko sa Tugigaraw, dumalo, wala pa ngang 1 oras yun. Ano ba yung gawain nyo, sis? Para kami susunog. Talagang masusunog sila. Lalo na kung magtagal sila, susunugin talaga ng Malapinon yung pride nila. Amen. Lahat. At babaguhin sila ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, mayroon namang iba na talagang silently, they believe. Naniniwala sila sa ministeryong ito. So, binibigyan po nila ng respeto. Kasi alam nila, totoo yung ating paglilingkod. Yung haba lang nating paglilingkod, pagpupuri sa Diyos, pag hindi talaga totoong pagpupuri yung gagawin natin, sa sunod na gawain, hindi na kayo babalik. Amen. Yung ating kinaginis ng reliyon, 1 oras, nakakaburing na nga eh. Pero yung 1 oras na yan, joyful pa sa atin yon. Wala pang solemn. O bakit tayo pabalik-balik? Dahil ito ang totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nila, susobra na kayo sa langit. Praise the Lord. Kasi pag tayo isusobra sa langit, ang impyerno wala naman doon sa itaas, nasa baba. Pag susobra tayo, langit pa rin. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, ako dinila sa Diyos, dinila ko ng Diyos sa 2 langit. So kung sinabing sobra tayo sa langit, anong langit yon? Pangunang langit, pangalawa, pangatlong langit. Kung sumubra tayo sa pangalawang langit, hindi natin doon tayo sa pangatlo. Hindi natin alam kung nasaan ang mahal na Panginoon, sa pang-4 pa, pang-5. So, hindi pa tayo sumubra. Kulang pa. Kulang pa itong paglilingkod natin. Still, talagang we are, open yung ating heart, yung ating isip to learn more. Amen. Faith cometh by hearing and hearing and hearing. Ilang hearing yan? 1,000,000 times para maging strong yung ating pananampalataya. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So sa paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos, ang pinakamaganda, ang Diyos ang nalulugod sa atin. So hindi po tayo concerned na kalulugdan tayo ng tao. So we cannot please everyone. That even God, remember that even God cannot please everyone. Kahit ang Diyos, hindi lahat ay believe sa Kanya. Amen. Mayroong mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Mayroong mga na-backslide dahil hindi na sila believe sa Diyos. Di ba? Siya ang creator, siya ang gumawa ng tao. But remember that even God cannot please everyone. Kahit ano pang gagawin natin, para ang mga tao ay makagusto sa atin. Kahit nga ang Diyos, hindi lahat na tao nakagusto sa Kanya. Kahit ang Diyos, minamahal na punong-puno ng pagmamahal. He is a God. Sabi nga, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Araw-araw, sinusuplayan tayo ng libreng hangin. Libreng oxygen. Pero hindi ina-appreciate ng mga tao yan.
Hindi lahat nalulugod sa Diyos. Hindi lahat nagpapasalamat sa Diyos. So, even God cannot please everyone. Hindi po niya pinipilit ang tao na sambahin siya. Kundi iniimbitahan niya, "Come unto me, all that labor and are heavy laden. I will give you rest." Awitan po natin ito yung mahal na Panginoon. Hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Hallelujah. Anong problema di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Hindi ba wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailan may bibiguin, at hindi pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Glory to Anong Jesus. sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Hallelujah. Hallelujah. Hindi ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailan may bibiguin, at hindi pababayaan ng Diyos. Hindi ba't wala? Lahat ay diligid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala. Hindi tayo kailan may bibiguin, at hindi pababayaan ng Diyos. Yes, Jesus. Hindi ba Thank you, Jesus. Hallelujah. lahat ay diligid sa Kanya? Kaya
lahat ay diningin sa Kanya. Kaya't huwag mawawala, hindi tayo kailan maibibigay. At hindi pababayaan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, At praise the Lord. hindi pababayaan ng Diyos. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po yung manalangin, minamahal. Hallelujah. At bago po yan, para po sa ating mga viewers. Hallelujah. Ngayon lang nakapanood sa ating pong banal na gawain. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang gawin po niyo, hallelujah, sumugod sa panalangin ito, banggitin po, minamahal. Hallelujah, mahal na po yung Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na po yung patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal tagapagligtas. Diyos, hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan. Iligtas mo ako malapit noon, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilaman Diyos na makapangalit sa lahat sa aming mahal kapatid, tumanggap sa iyo. Patawarin mo sa kanilang mga kasalan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kaligtasan, ligtas mo sila malapit noon. 10 mahal sa buhay, in Jesus I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At hanapin po nyo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Tanggapin po nyo ang bautismo sa tubig sa pangalan nating Panginoong Heso Kristo. Tayo po minamahal ay dumako sa ating panalangin. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po mag-isang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamalapin. Sus, minsan pamalapin. Humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga minaisip ka, bagit may mga labi na hindi kaaya-aya. So, balapan patawarin mo po sa aming mahal na Panginoon. Sa pong nadalangin yung hinirang hulang propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor Wildy Salmeda, 10 panalangin kanya man mahal manhag. Aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, cast out in the name of Jesus, demons of corporate sickness and diseases, heart disease, COVID-19, cast out, hallowed diabetes, cast out, immigrant sickness and disease, cancel, chemical by problems and brief doubts, poverty, cast out, sickness be healed in the name of Jesus. In Jesus' name, Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At itaas po ang ating dalawang kamay. Let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y dumako na po sa atin.